Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman itong si Dilima na ito at mga bangat na talagang nakalaya nga ngayon at pinalaya nga ni Kuting ng Norte ay talagang gustong ipakulong na naman si former President Rodrigo Duterte at Bongo. Dito nga natin makikita na talagang kawawa nga itong si Dilima na ito at kanyang mga kampon nung kapanahunan nga ni former President Rodrigo Duterte. Ngunit ngayon nga ay talagang nag-iingay na naman at gustong parusahan nga si former President Rodrigo Duterte dahil daw inosente sila na nakulong sa bilangguan. Ngunit titingnan natin at pag-aaralan paano maibibilanggo itong si Laila de Lima na ito kung hindi na patunayan na siya ay protektor at bangag. Ngayon nga ay tuwang-tuwa si Kuting ng Norte at ang kampon nila dahil nakalaya itong si Dilima na ito at malaki na naman ang kanilang supply ng mga pinagbabawal na pulburon. Kaya naman ngayon ay sila na naman ang nag-iingay na talagang nanggagalaitin na sa galit ang maraming netizen dahil nga sa kapanahunan ni Kuting ng Norte na ito ay nakakalaya ang mga bangag at mga pulboronic user at nakukulong na naman ang mga inosenteng tao. Wal mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Sa kredibilidad. Ngayon, para hindi halata, nag-iba sila ng tanong, di ba? Pro-BBM ka ba? Pro-Duterte. Tapos lumalabas, malaki ang lamang ng pro-BBM, pro-Marcos sa pro-Duterte. Anong uri ng tanong yan? Di ba? Wala pong ganyan nagtanong. Yung normal na tanong ng mga survey company, scientific na tanong, pwedeng sukatin, laging lamang si Sara Duterte. Para lumamang naman yung mga Marcos, nag-create ng mga ganitong pati tanong iimbento. Pero, ano po yan? Balita agad. Kahapon, wala pa yan. Kaninang umaga, wala pa yan. Paglabas, hindi pa siguro lumalabas na ibalita na eh. Ganun katindi tong mga media natin. Kaya ang media po talaga natin, yung traditional mainstream media, alam na alam nyo eh. Gamit lang tong mga to eh. Para pasikatin yung gustong pasikatin eh. Wala pa rin naman. Hindi pa rin mapasikat. Tanong lang, meron po bang survey noong panahon ni Duterte na pro-Duterte ka ba o pro-Aquino? Tinitiyak ko sa inyo, 98% si Tatay Digong, 2% lang si Noynoy. Pero hindi po ginawa 'yun eh. Kasi walang ganun kasi anti-Duterte yung mga media noon. Ito pakapalan na ng mukha eh. Magkaroon lang sila ng survey na mukhang panalo sila sa mga Duterte. Pero wala po naniniwala dyan. Mas pinaniniwalaan pa ng tao yung Kalye survey. Abnormal talaga yung tanong na yan. Ang linaw ng mga tanong sa Kalye survey. Tignan nyo ha. Ano po iboboto nyo? Yung mga senador na pro-Marcos o senador na pro-Duterte? O nananalo lagi yung pro-Duterte. Bakit? Sinusuka na to. Administrasyon na to. Sa mga kapalpakan. Po ba? Ito po, pinalalagan. Ito yung kaninang ko yung sinasabi ko eh. Pagkakaiba po ng weak leader sa leader na strong leader. Yung weak leader panay excuse. Yung strong leader ay get things done, no? Ito po ang sinabi ni President Marcos nung nabitay. Yan pa pala. Bakit kayong Philippine media
1 linggo na yata ang nabita yung OFW bago nyo ibalita. Kung hindi pa bumaha sa social media natin, tsaka lang maglalabas ng statement yung Pangulo, tsaka lang maglalabas ng statement yung media natin, no? 1 linggo na. Kumbaga, magkakasabwat sila na dehin bokiki, baka hindi makita. Bumaha na sa social media, tsaka lang sila nag-react. Tsaka lang binalita ng media natin. Grabe, no? Pare-pareho silang kinonsil nila. Ang tagal. Ang tagal nilang hindi nabalitaan, imposible. Wala ba kay researcher? Ako nga, nakita ko na yun na may balitang ganun Mag-isa lang ako Hindi ko lang maibalita kasi ayoko makipag-unahan. Ayun, cover up. Ang tagal po nilang hindi binalita, imposibleng hindi nyo nakita yan dahil sa X, nakababad kayo. Nakita ko, wala akong researcher, ako lang mag-isa. Nakita ko yan Kaya lang wala akong way dahil wala akong makitang media na nagbabalita. Wala akong way na ma-confirm kung ito ba ay totoo o hindi. Ayoko naman magpatiuna para mas maganda nang nahuhuli ka na magbalita kaysa mauna ka na mali yung binabalita mo. Di ba? Paubaya ko na po yun sa marami pong vlogger na nag-uunahan. Kasi yun lang ang talent nila Mauna lang. Correct. Halos news blackout yan. Pero ito po, kaninang umaga ay kaninang tanghali lang pala. Dumating kami rito, 1:00 Naghanap ako ng balita, wala pa yung Octa Arts at saka No Limit Tangere top 12. Saka nakakita ng top 12, kasama si Abby Binay, kasama si Abalos, si Tolentino. Si Tolentino kasama talaga sa top 12, tapos laglag si Bato. Utot nyo. Nyo kami. Okay naman, si Marcoleta pasok. Pero si Bato laglag. Si Bungot at si Marcoleta lang pasok sa amin. Tapos 2 tulpo. Klase yan, No Limit Tangere na yan. El Pilibistrismo si sa Basilio. Labas agad. Kaninang tanghali lang live ako sa inyo kaninang tanghali. Wala pa pong balita yung pro Marcos. Putya, kalat na ngayon sa lahat ng dyaryo, sa lahat po ng media. Pero yung sa OFW, wala ka makita Ang tagal ko na pong alam, ilang araw ko na nakita niyan. Ilang araw ko na nakita. Hindi po ako sigurado. Tinitignan ko naman yung nakita ko yan sa Kuwait City. Yun po yung pangalan ng site. Nakita ko naman legit naman yung mga balita niya. Alam mo yung site pag mga fake news Mukhang legit naman. Kaya ayoko ibalita kasi baka makuryente ko Mas importante sa akin yung masabi na hindi ako nagano kaysa mangangatwiran ako Ayoko nangangatwiran kung bakit ako na fake news Biruin niyo yan. OFW natin na patay, hindi nyo binabalita. Imposibleng hindi nyo alam. Eto po, ang isang Pangulo na panay palusot lang. Sabi ni President Ferdinand Marcos, little we have left to do. Yan Wala na kaming magagawa. Ito po tungkol sa binitay na OFW na hanggang ngayon na hindi po napapangalanan. We had very few options left. We tried everything and for many, many years, we appealed to the better nature, I guess, of our friends in Saudi Arabia to perhaps. Kasi ganun, yung mga salita lang, I guess, perhaps. Talagang hindi forceful I guess, sa aking palagay, perhaps, have another look, and they did. Unfortunately, the law, there is
there is very strict and apparently the conviction has stood and one of ours has been taken away. Ganun lang. Wala akong magawa. No? Yan yung sinabi ni President Marcos. Ganito po magsalita si President Duterte noon. Ito pong salitang ito, no? Ang nagligtas sa mga ilang kababayan natin nasa bitayan. If you execute her, sinabi niya po to. Hindi ko alam, parang sa Kuwait yata to o sa UAE government. If you execute her, I will pull out every Filipino in your country. Everyone needs to be protected. It is my duty to protect them all. Pag yan po narinig, ganyan po magsalita si President Duterte. Narinig po ng presidente o hari o kung ano man yung pinuno, prime minister ng isang bansa. Talagang kikilalanin mo. Puta, seryoso tong presidente na to. Yan po yung pagkakaiba ng isang very weak leader at isang strong leader. Tsaka palagay mo nang matika siya sa pagsalita kasi sa ASEAN ang tapang ng salita niya na ganito kami. Sa bagay, hindi nga matapang yun. Sinasabi mo na ginaganito kami ng China. Hindi ba kayo, wala ba tayong stand dahil ginaganito kami? Lahat yung bansa na yun hinaharas ng China Alam niyo po ba yung mga ASEAN countries, one way or minsan sa kanilang buhay, hinaras po yan ng China. Pero lumalaban sila Hindi sila nagmamakaawa ng tulong. Yun yung pagkakaiba Kaya nilang lumaban sa kanilang sarili. Tayo kinakailangan nating hindi nyo ba kami tutulungan? Ganito kami. US, ano ba kayo? Tapos, ang sasabihan panduwag sa China si PRRD. Practical lang si PRRD. Okay. Ito po ang sinabi ni... Tapos na ba tayo kay Bongo? Hindi pa, no? Nalilito na ako. Ito po sinabi ni Bongo. Lahat ng SONA 2016 up to 2021, 6 na SONA tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs. Nagpapalakpakan ng lahat. Standing ovation ang Kongreso at Senado dahil ramdam nila na may pagbabago at tinupad ni Pangulong Duterte ang kanyang pinangako noon. Ito po putulin muna natin, Senator Bongo, yung sinasabi mo. Ano po yung sinabing pinangako? Nangangampanya po. Kaya may dating po si Pangulong Duterte. Lagana po ang droga nung panahon niyan. Tignan niyo po yung sitwasyon Taliwas sa gustong palabasin itong mga to, no? Lalo na ng mga dilawan. Ipapaunawa ko lang po sa inyo, no? Ang pangunahin pong programa ni Pangulong Duterte, war on drugs. Ang sinasabi ni Pangulong Duterte, kayong mga naninira ng aking bayan dahil sa droga, sinisira nyo ang kinabukasan ng kabataan dahil sa droga, papatayin ko kayo. Nilihim po ba yan? Sinabi po ba niya, kunwari, pasusukuin natin ng mapayapa? Hindi po. Ang terminong ginamit ni Pangulong Duterte, papatayin ko kayo. Yan po ay campaign promise. Ano sabi ni Bongo? Nagpapalakpakan kayo ng 6 na taon. Kada mesona si Pangulong Duterte at binabanggit ang war on drugs. Yun talaga. Kung yan po ang main program, imagine, no? Main program yun. Tapos bukod doon may build. Bukod doon, merong NTFL ka. Sangkatutak talagang ginawa Sangkatutak talaga ginawa ni PRRD. Paglilinis dito sa Boracay, paglilinis sa Manila Bay. Napakadami po na nagawa ni Pangulong Duterte.
Pero kaya po siya mahal na mahal ng tao dahil sa war on drugs. Rekta eh. Yung komunidad namin tumahimik. Nawala yung mga adiksyonist. Is either nagbago o nawala talaga na literal. At pinalakpakan po yan ng mga politiko. Standing ovation. Same politician. Ngayon ang kumukundi na. Pero ang mga tao po, alam po nila hanggang ngayon. Nagsusumbong ng mga tao pag nakikita kong umiikot yung mga vlogger. Kini-interview nila. Nagsusumbong ang mga tao. Balik na naman yung mga droga sa amin. Balik na naman. Hindi po nila pinupuri itong kunwa-kunwari ang war on the... sige po, sa sukatan po ng achievement. Pinangako, sinabi, papatayin yung mga drug lord pa. Meron po ba napatay? Ang nirereklamo ng mga dilaw, panay mga nakatsinelas yung namamatay. Panay mga mahihirap yung namamatay. Ngayon po, maraming salamat Quadcom. Nabibisto po ngayon na ang dami palang napatay na drug lord. Kaya pala, talagang saludo, Mr. President Rodrigo Duterte. Sa kanila na natin nakuha yan, ha? Akala noon na, pag sinasabi, wala namang malaking tao na, na panay mga mahihirap. Sinasabi ko lang si Laila de Lima, hindi pa ba malaki yan? Senador na yan Nakakulong ngayon. Yan lang pinagmamalaki ko si Laila de Lima hindi nga ako sigurado kung may drug lord talaga namatay o wala. Pero tinitiyak ko si Laila de Lima, malaking tao dahil senador O nakakulong. Ganun lang yung argumento ko noon Pag binabatuhan ako mga napatay lang naman ni Digong, panay mga mahihirap Ngayon po, nakita nyo? Ngayon po, nakita nyo? Na sa Quadcom mismo, ang sinasabi, yung mga drug lord ang napatay. Humihingi nga ng protection. Balistod. Okay, tuloy natin yung pagbabasa dito kay Senator Bongo. Standing ovation, tapos bakit ngayon sinisisi siya? Bakit ngayon mag-isa na lang siya? Hindi ba kayo nakinabang? Hindi ba nakinabang ang mga kababayan nating Pilipino? Yan po napakasakit, no? Yan po napakasakit. Hindi ba nakinabang yung mamamayang Pilipino sa war on drugs? Nakinabang kayo. Nakinabang ang Pilipino. Itinaya niya ang kanyang buhay dito tapos ngayon mag-isa na lang siya. Puro sisipang inabot. Imaginein po ninyo, no, napakaganda po ng ginawa ng presidente. May nabasa pa po ako. Nung panahon ni Rodrigo Duterte, inangat niya yung pangalan ng Marcos. Magtapatan na tayo kayong mga Marcos loyalists. Ikaw, BBM, inangat niya. Bakit? Paanong paraan? Nilibing niya sa libingan ng mga bayani yung tatay mo, si Ferdinand Sr. Walang nakagawa niyan na Pangulo. Dakdak na naman yung mga loyalist vloggers. Yaw. Dakdak na naman ang mga hindi nila naunawaan. Nagulat din ako Narinig ko muna mismo sa isang vlogger na mukhang hindi naliligo Sabi hindi naman si Duterte nagpalibing kay Marcos. Ang nagpalibing, Supreme Court. Alam niyo, pag may mga ganun, magdududa ka rin Teka nga pala, talaga ba si Duterte nagpalibing? Baka naman narinig ko lang yun Inulit-ulit ko lang sa sarili ko. So, research ka lang, di ba? Supreme Court. Yun po pala. Alam niyo po kung bakit Supreme Court ang nag-utos?
Kasi sinabi ni Duterte, papalibing ko yan si Marcos. Pag nakaupo na ako, ipapalibing ko yan. Dahil yung mga kalaban ni Marcos, nakakamping niya na ngayon. Yan sila Franz Castro. Yan sila Kiko Pangilinan. Mga Dilawan, mga Makabayan Black, mga kakamping. Kalaban na kalaban niya ng Marcos. Hukayin nga raw, di ba? Oh. Sila po yung nagsampa sa Supreme Court para awatin si Rodrigo. Para lang sa kaalaman nyo, baka kayo nalilito na rin. Alam nyo, mahirap po talaga pagka kayang-kaya ng mga kalaban nyo na mag-fake news. Kasi ma-andap ka rin. Hindi naman si Rodrigo nagpalibing niya. Supreme Court, di ba kayo marunong magbasa? Puta ko nga, teka muna. Re-review ko lang. Alam nyo, na-review ko. Nagsampa po sila sa Supreme Court. Inaawat nila si Rodrigo sa pagpapalibing kay Marcos. So sa makatuwid, ipapalibing ni Rodrigo. Sila ang nag-aawat, yung mga kakamping ngayon ni BBM. Sila mismo yung nag-aawat para ipalibing yung tatay niya. Yung kinakalaban ngayon ng mga Marcos at Romualdez, siya yung nag-insist na mailibing yan sa libingan ng bayani. Ganun po, kawalang utang na loob tong pamilya na to. Sabi ko nga sa inyo, si Duterte, single-handedly, the only president na nagbalik ng dignidad ng mga Marcos. Alam natin lahat yan. Ano ang tingin sa Marcos before Duterte? Yun na lang Pucha, hindi kayo magpasalamat, no? Tapos nung nakapwesto na sila, ano unang ginawa? Siraan yung mga kaalyadong Duterte apelyido. Nagngangalang Sara Duterte. Yung mismong mga nagpanalo sa kanya. Pamilya nagpanalo sa kanya. Yung niligawan nila ni Manggang Aimee. Yung katakot-takot na ligaw ang ginawa doon sa Davao City. No? Nanalo pa lang. Kapapanalo pa lang. 1 taon pa lang nanalo. Binabakbakan na ng pinsan. Sa House of Representatives. Grabe. Grabe talaga. Kung tinuloy-tuloy lang ni Duterte yung nasimula nung mga nauna sa kanya, na paninira sa pamilya Marcos, wala na Wala na kayo sa Alam mo yun, yung kinilala ni Pangulong Duterte, yung si Pangulong Marcos. Tapos eto ginaganti nyo, no? Lahat-lahat hinuhukay, pati yung nagpapalakpakan kayo, standing ovation. Tama yan Nag-standing ovation kayo nung panahon, war on drugs. Okay, ito po, just in. Kilala nyo pa si Guillermo Illasar, PNP chief. Mabuti po may mga nag-stand, may mga tumatayo na po ngayon para kay Duterte. Ito po napakatapat nitong General Illasar na to. No? Kasi lahatan po Ang pinaniwalaan na si Kerwin Espinosa at to si Garma ng lahat ng media. Pero nakalimutan natin na may mga tapat na general sa PNP, AFP, o sa PNP kasi sila nagpatupad ng war on drugs. May mga tapat na general katulad nito ni Elizar. Tandang-tanda ko to, 'di ba siya yung nanununtok ng kanyang pulis? Ito yung nung PNP o nung NCRPO pa lang. Umiikot to sa mga police station Pag nakita niya natutulog yung mga pulis, sinasapak, di ba? Napakatapat po nito. Kumbaga, hindi mo masusuhulan, alam niyo po, marami pong tapat na general na naapektuhan ng mga pagbibintang nyo sa kanila. Na panay yung war on drugs ay panay kasamaan ng ginawa nila. Nagtatanim po ng mga hinanakit yan sa inyo.
Imbis na sila pasalamatan nyo dahil sila talaga lumaban eh. Grabe po yung ginawa nila eh. No? Kinukwelyohan niya, di ba? Yan, kinukwelyohan. Hindi pala nanalo. May sinapak na ba? O kinukwelyohan yan. Ako naniniwala ko tapat yan eh. Yan po yung mga sinasabi ninyong mga ano, yung kill lang. Na mga wala ng pag-ano sa batas. Ano po sabi ni Guillermo Eleazar? Eleazar denies getting wind of anti-illegal drug operations reward system when he was PNP chief. PNP chief po to. Dalawang PNP chief na nagsasalita. Si Eleazar tsaka si Bato. The only instruction I received from the President Duterte, from then President Duterte, was to do what is right and legal. Grabe. Yung mga pulis na nagtrabaho ng tapat, nakikipagbakbakan, marami rin pulis nang nasawi eh. Dahil war on drugs yan eh. No? Ito po, marami po naniniwala dito eh, kay Eleazar. The only instruction I received from then President Duterte was to do what is right and legal, Eleazar told Newswatch. Ex-PNP Chief Eleazar, I distinctly remember because that was during my oath taking as Chief PNP, and that was the only time I personally talked with the former president as the head of the police organization. Ano yung sinabi? To do what is right and legal. PNP chief na to eh. Dinideny niya yung mga reward system na yan. That instruction served as my reason and motivation to submit the questionable police reports on anti-illegal drugs operations to the DOJ, to expedite the release and distribution of body-worn cameras, and to seek guidance from Supreme Court for the protocol. O yung pala, no? Siya pala yung kaya pala nila minamadali yung pagsusuot ng mga body-worn cameras para naman yung mga tapat na pulis, no? Hindi po mapagbibintangan na yung mga involved sa droga ay mga hindi nanlalaban. Dami na, at least may dalawa na po. Richard Gomez. Alam niyo, napaka-practical ng sinabi ni Richard Gomez eh. Parang hindi kayang paniwalaan ng mga dilawan at kakamping eh. At ng mga media natin. Yung mga drug lords po, hindi po yan napapakiusapan na huwag kayong manlaban. Nakakalungkot po isipin, no? Kaya nga po, yung mga nagsasabi, no? Yan, binabakbakan si Bato at si Bongo. Tapos, despite nakadikit pa rin sila kay Pangulong Duterte. Ang onti na lang, no? Dito ako nagtataka sa mga ibang vloggers. Napaka-onti na lang po no nag-stick. Ha? Onti na lang yung nag-stick kay Pangulong Duterte. Pero gusto nyo pantablahin sa botohan. Imbis na i-reward natin sila. Kaya mag-isip-isip po kayo. Huwag po kayong sunod na sunod. Kung Duterte po kayo, pwede po ba sundin nyo naman yung mga Duterte? Sa tingin nyo, tatablahin nyo to si Bongo at to si Bato. Sila na nga yung nag-stick eh. Ito po si Wilbert Lee. Naalala nyo to yung nakipaglaban sa PhilHealth budget. Before the plenary deliberation, kung kailangan kong pag-overtime ito ng dating lahat, sorry, I will be left with no choice but to defer the budget of the DOH for year 2025. Chair, sorry, hindi po ako sinagot, Madam Chair, sa question ko. So siguro pwede akong mag-react. Inulit ko, Madam Chair. Party list to ng may kinalaman sa ano, no? Si Wilbert Lee.
nakikipagtalo to kasi gusto na nilang tapusin yung budget deliberation. May mga question pa siya. Lahat po ng nag-a-approve nitong mga benefits na to, yung committee members, committee head, nandito po, nakaupo na po dito, Madam Chair. Bakit hindi po natin ito gawin? Naiiyak po ako, Madam Chair, kapag naaalala ko po yung mga tao na namamatay. Wala pa tayong lahat pakialam dahil may pera tayong pambayad sa ospital. Asek Domingo, you have promised me. May perang pambayad sa ospital, pero pinakukuha dun sa lintik na gobyerno. May pera yung PhilHealth, namamatay yung mga tao, pinakukuha lang kay Recto. Yan po ang gobyerno natin. Walang konkretong... Ay, nako. Okay. Ito po, sabi po ni Laila de Lima, siyempre, bida na naman sila, no? Mga dating nakakulong, dating nagtatago, mga drug lords na nagtatago, drug lords na nakakulong, mga nakulong dahil sa droga, sila na ngayon ang mga bida. Sabi po na nakulong dahil sa droga na si de Lima. Droga to, di ba? Drug money yung pinag-usapan, di ba? Ang testimonya ni Garma sa Quad Committee na inutos ni Duterte na gawing template ang Davao sa drug war ay tamang-tama para sa ICC. Kailangan nang maipabot sa dahig ang mga kaganapan sa Quad Committee, lalo na ngayon nag-uumpisa ng magturuan ang mga dapoy sa pagpatay ng libo-libong Pilipino. Justice should be pursued relentlessly both here and the ICC so as not to give the guilty any chance of escaping judgment and punishment. Bakit po lagi kayo sa ICC, no? Attorney Laila de Lima. Kung sikat po kayo, naniniwala po yung taong bayan sa sinasabi ninyo, bakit hindi kayo tumakbong senador? No? Kasi hindi kayo pinaniniwalaan na eh. ICC napapaniwala nyo, hindi naman taga-Pilipinas yan. Pero dito sa Pilipinas, wala na po naniniwala sa inyo. Bakit? Saksi kami nung sinabi ni Dayan na may relasyon kayo. Saksi kami nung umamin ka na may relasyon kayo. Saksi kami kay Jonel na ang tawag mo, Jonel. Yung mga